Naisip mo na ba kung bakit, gaano man kahirap ang iyong pagtatrabaho, parang hindi gumagalaw ang iyong finances, o mas masahol pa, parang palaging nauubos? Hindi lang ito tungkol sa iyong trabaho, ipon, o investments. Maniwala ka man o hindi, maaaring ang kulay ng kurtina na nakasabit sa iyong bahay ang may kinalaman. Ang simpleng desisyon na iyon ay maaaring nakaapekto sa iyong yaman, mga oportunidad, at pati na rin sa iyong swerte. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nakatagong lakas ng kulay at kung bakit ang isang partikular na kulay ng kurtina ay maaaring siyang dahilan kung bakit ka nahihirapan sa iyong pinansyal na buhay. Huwag hayaang manatili kang mahirap dahil sa pagkakamaling ito. Madalas nating ipagsawalang bahala ang epekto ng ating paligid sa ating buhay, pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang simpleng bagay tulad ng kulay ng iyong kurtina ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong yaman at kasaganaan? Maaaring hindi ka makapaniwala, ngunit sa Feng Shui at iba pang mga sinaunang aral, ang mga kulay ay itinuturing na makapangyarihang puwersa na maaaring mag-akit ng kasaganaan o mag-block nito. Bawat kulay ay may natatanging enerhiya, at kapag nailagay sa maling lugar, maaari itong magdulot ng negatibong vibes na nagtataboy sa magandang kapalaran. Pero huwag mag-alala, hindi pa huli para itama ito. Sa video na ito, ipapakita namin kung bakit ang isang partikular na kulay ng kurtina ay maaaring nagiging sanhi ng iyong patuloy na paghihirap at kung paano mo madaling mababago ang enerhiya ng iyong bahay para mag-akit ng yaman at tagumpay. Patuloy na manood dahil ang simpleng hakbang na gagawin mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong pinansyal na hinaharap magpakailanman. Ang lakas ng kulay sa Feng Shui. Sa mundo ng Feng Shui, ang kulay ay hindi lang isang aesthetic na pagpipilian, ito ay pinaniniwala ang direktang nakakaapekto sa daloy ng enerhiya, o Chai, sa iyong bahay. Bawat kulay ay kaugnay ng isang partikular na elemento, at ang bawat elemento ay may kakayahang magpahusay o makasira ng harmonya sa iyong tahanan. Halimbawa, ang pula ay naugnay sa enerhiya, passion, at yaman, habang ang berde ay kumakatawan sa paglago at pagpapagaling. Ang tamang mga kulay ay nag-aakit ng kasaganaan, kaligayahan, at tagumpay, habang ang maling mga kulay ay maaaring magdulot ng pagod sa iyong enerhiya at harangin ang iyong daan patungo sa yaman. Isipin mong pumasok sa isang silid na may madilim at malungkot na mga kulay. Parang mabigat ang pakiramdam ng enerhiya, hindi ba? Iyan ay dahil ang mga kulay na ito ay maaaring sumipsip ng enerhiya imbes na hayaang ito ay dumaloy ng malaya. Ngayon, isipin mong pumasok ka sa isang silid na puno ng buhay at maliwanag na mga kulay. Parang buhay na buhay ang espasyo, puno ng enerhiya, at handa nang tanggapin ang mga oportunidad. Binibigyang diin ng Feng Shui na ang kapaligirang nilikha mo ay direktang nakakaapekto sa iyong mood, pag-isip, at pati na rin sa iyong pinansyal na kalagayan. Ang iyong bahay ay hindi lang isang pisikal na espasyo, ito ay isang enerhetikong refleksyon ng iyong buhay. Ngunit ang tunay na tanong ay, aling mga kulay ang dapat mong iwasan sa lahat ng pagkakataon? Aling kulay ang maaaring humahadlang sa iyo mula sa pag-abot ng iyong pinansyal na potensyal? Ang kulay ng kurtina na nag-aakit ng negatibong enerhiya. Pagdating sa iyong bahay, ang kulay ng iyong mga kurtina ay may nakakagulat na malaking papel sa pag-influensya ng enerhiya ng espasyo. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang madilim, muted, o sobrang malamig na mga kulay sa maling lugar ay maaaring humarang sa positibong enerhiya. Habang ang mga maliwanag na kulay tulad ng dilaw o pula ay kilala sa pagpapasigla ng daloy ng enerhiya at nagdadala ng sigla, may isang partikular na kulay na itinuturing na hadlang sa pinansyal na kasaganaan sa mundo ng Feng Shui. Ang kulay na yon? Itim. Habang ang itim ay may lugar sa disenyo at fashion, madalas itong naugnay sa negatibong enerhiya sa Feng Shui kapag ginamit ng sobra. Sa konteksto ng mga kurtina, lalo na sa isang silid na layuning magtaguyod ng kasaganaan at magagandang vibes, sinasabing ang itim ay sumisipsip ng enerhiya imbes na hayaan itong mag-ikot. Maaaring magdulot ito ng stagnant at mabigat na atmosfera, isang uri ng enerhiya na humahadlang sa yaman at tagumpay. Isipin mo ang aura ng isang silid na parang nahihirapan o nauubos, na parabang imposibleng huminga ng maluwag o mag-isip ng malinaw. Iyan mismo ang enerhiya na maaaring dalhin ng mga itim na kurtina sa iyong tahanan. Maglaan tayo ng sandali upang isipin ito, ang iyong mga kurtina ay madalas ang unang bagay na nakikita mo kapag pumasok ka sa isang silid, at sila ang kumokontrol sa dami ng liwanag at enerhiya na pumapasok. Sa pagpili ng itim, maaaring hindi mo namamalayan na hinaharang mo ang daloy ng Chai,
na nagpapahirap sa positibong oportunidad na makarating sa'yo. Nagiging sanhi ito ng isang hindi nakikitang hadlang na hindi lang nakakaapekto sa iyong pinansyal na kalagayan, kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kalusugan at kasiyahan. Sa katunayan, marami sa mga taong may itim na kurtina sa kanilang mga bahay ang nagrereklamo na pakiramdam nila ay mabigat, mentally drained, at mas kaunti ang motibasyon. Isang halimbawa na sumasalamin dito ay ang kwento ni Sarah. Matagal na siyang nagtatrabaho ng walang tigil, ngunit hindi umuusad ang kanyang mga pinansya. Ang kanyang negosyo ay stagnant at hindi niya alam kung bakit. Isang araw, pagkatapos ng isang Feng Shui konsultasyon, napagtanto niya na ang mga madilim na kurtina sa kanyang opisina ay humaharang sa enerhiyang kailangan niya upang palagin ang kanyang negosyo. Matapos niyang palitan ang mga ito ng mga kurtina na may magaan na kulay, nakakita siya ng nakakagulat na pagbabago sa kanyang trabaho. Nagsimulang dumating ang mga bagong oportunidad at ang kanyang pinansyal na kalagayan ay nagsimulang magbago agad. Kaya, ano ang maaari mong gawin kung mayroon ka ng mga itim na kurtina, at ano ang dapat mong ipalit upang mag-akit ng magandang kapalaran? Ang nakatagong epekto sa iyong pananalapi. Baka nagtatanong ka kung paano ang isang simpleng bagay tulad ng kulay ng kurtina ay maaaring makaapekto sa iyong pinansya. Ang sagot ay matatagpuan sa koneksyon ng enerhiya at kasaganaan. Sa Feng Shui, lahat ng bagay sa iyong bahay ay may enerhiya, o chai, na nakikipag-ugnayan sa iyong personal na enerhiya. Kapag ang iyong kapaligiran sa bahay ay magulo o puno ng negatibong enerhiya, nagiging mahirap para sa kasaganaan at mga magagandang oportunidad na pumasok. Ang maling kulay ng kurtina ay maaaring magdulot ng isang nakatagong hadlang na pumipigil sa pagdaloy ng yaman sa iyong buhay. Isipin mo ito. Ang enerhiya sa iyong bahay ay tulad ng daloy ng isang ilog. Kapag malayang dumadaloy ang ilog, lahat ng bagay na nasa ibaba nito ay sumisigla. Ang mga isda ay marami, ang mga halaman ay namumunga, at ang kapaligiran ay harmonyoso. Ngunit kapag may dam, ang ilog ay nagiging stagnant, madumi, at ang daloy ay naipipigil. Ganito ang nangyayari kapag ang iyong mga kurtina ay humahadlang sa positibong enerhiya gamit ang maling kulay. Nagiging parang dam ang mga ito na pinipigilan ang daloy ng magandang kapalaran sa iyong buhay. Hindi ito agad-agad nakikita, ngunit sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang epekto. Maraming tao na may mga itim na kurtina ang nagrereklamo ng pakiramdam ng financial stagnation. Dumadami ang mga bayarin, ang mga oportunidad ay tila dumadaan lang at nawawala, at kahit gaano sila magsikap, hindi nila matanaw ang tagumpay. Ang mga tao ito ay madalas magtrabaho ng walang tigil, tulad ni Sarah, ngunit nahihirapan silang umusad. Para bang may isang hadlang na patuloy na pumipigil sa kanila upang matamo ang kasaganaan na nararapat sa kanila. Ngunit kapag pinalitan nila ang mga kurtina at nilinis ang espasyo mula sa negatibong enerhiya, bigla nilang naramdaman ang pagbabago. Ang mga bayarin ay nababayaran ng mas madali, mga hindi inaasahang oportunidad ang dumating, at natutuklasan nilang nasa tamang lugar sila sa tamang oras. Para bang ang universo ay naghihintay na alisin nila ang enerhiyang hadlang bago ipadala ang mga biyaya sa kanilang landas. Mahalaga ring maunawaan na hindi lang ito tungkol sa pisikal na mga kurtina, ito ay tungkol sa kung ano ang kanilang ipinapakita sa iyong bahay. Ang mga kurtina ay mga daan para sa liwanag at enerhiya. Kapag pinili mong gamitin ang mga madilim na kulay tulad ng itim o madilim na asul, hindi mo namamalayan na iniiwas mo ang enerhiya ng pakikibaka, pagkaantala, at kahirapan sa iyong bahay. Maaaring pakiramdam mo na kahit gaano ka magsikap, palaging may humahadlang sa iyong pinansyal na pagsusumikap. Ngunit ang pagbabago ng daloy ng enerhiya sa iyong bahay ay maaaring baguhin ang realidad na ito. Isang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay iniisip nilang ang kanilang mga pinansyal na hamon ay tanging mula sa labas, na ito ay dahil sa ekonomiya, trabaho, o swerte na pumipigil sa kanila. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang hamon ay nasa loob, nakatago sa kanilang kapaligiran. Ang subtel na enerhiya ng iyong bahay ay humuhubog sa iyong pag-iisip, emosyon, at pati na rin sa iyong pananaw sa pinansya. Kung napapaligiran ka ng enerhiya na pakiramdam ay mabigat o nakasandig, hindi nakakapagtaka na ang iyong pinansyal na buhay ay nararamdaman din ang pareho. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang baguhin ng buo ang iyong bahay upang makagawa ng pagkakaiba. Isang simpleng pagbabago, tulad ng pagpapalit ng madilim na mga kurtina ng mga kulay na nagpo-promote ng paglago at kasaganaan, ay maaaring magdulot ng instant na pagbabago sa enerhiya.
Magsisimula mong maramdaman ang kaluwagan, pagiging bukas sa mga oportunidad, at kahit ang iyong pinansyal na kalagayan ay magsisimulang magbago. Pag-aayos ng enerhiya, pagpili ng tamang kulay ng kurtina. Ngayon na nauunawaan natin kung paano ang ilang kulay ng kurtina ay maaaring humarang sa positibong enerhiya at magpigil sa pinansyal na paglago, panahon na upang ayusin ang sitwasyon. Ang magandang balita ay mas madali ito kaysa sa iyong iniisip. Sa pamamagitan ng simpleng pagpili ng tamang kulay para sa iyong mga kurtina, maaari mong anyayahan ang kasaganaan ng positibong enerhiya sa iyong bahay at linisin ang daan para sa pagdaloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Kaya, ano ang mga kulay na dapat mong yakapin para sa isang masigla at masaganang kapaligiran? Tuklasin natin ang mga opsyon na tumutugma sa mga prinsipyo ng Feng Shui at kilala sa pag-akit ng yaman, harmonya at tagumpay. Berde. Ang berde ay kulay ng paglago, pagbabagong buhay at kasaganaan. Kinakatawan nito ang wood element sa Feng Shui at kaugnay sa vitality at kasaganaan. Kapag nagdala ka ng berde sa iyong bahay sa pamamagitan ng mga kurtina, iniiwas mo ang enerhiya ng pinansyal na paglago, katatagan, at oportunidad. Kung ito man ay isang malambot na sage green o isang matalim na emerald na kulay, ang kulay na ito ay lumikha ng isang atmosfera na nagpapromote ng kagalingan at pagpapalawak. Kung ikaw ay pakiramdam stagnant, ang pagdagdag ng berde ay magdadala ng bagong buhay sa iyong bahay at negosyo. Dilaw. Ang dilaw ay kulay ng optimismo, positibidad at kalinawan. Kaugnay din ito ng earth element na namamahala sa katatagan at pagpapakain. Sa Feng Shui, ang mga dilaw na kurtina ay pinaniniwala ang nagdadala ng isang uplifting na enerhiya na nagpapromote ng kalinawan sa pag-isip, pagiging malikhain, at ang pag-akit ng yaman. Ang maliwanag, masiglang dilaw ay maaaring magpasigla ng espasyo at magsimula ng isang energetic, masaganang daloy. Kung ikaw ay pakiramdam na nalilito o may pinansyal na kawalan ng katiyakan, makakatulong ang dilaw upang linawin ang daan patungo sa kalinawan at oportunidad. Pula. Ang pula ay kulay ng passion, kapangyarihan, at enerhiya. Ito ay kaugnay ng fire element at pinaniniwalaang nagpapalakas ng mga apoy ng kasaganaan. Sa Feng Shui, madalas gamitin ang pula upang mag-akit ng yaman, tagumpay, at pagkilala. Sa pamamagitan ng pag-incorporate ng mga pulang kurtina sa iyong espasyo, ipinapadala mo ang isang makapangyarihang mensahe sa universo na ikaw ay handa ng yakapin ang tagumpay at kasaganaan. Gayunpaman, mahalagang gamitin ang pula ng may katamtaman dahil ang sobra nito ay maaaring magdulot ng sobrang init at magdulot ng stress. Pinakamainam itong gamitin sa mga lugar kung saan nais mong pasiglahin ang enerhiya at motibasyon, tulad ng iyong opisina o wealth corner. Ginto. Ang ginto ay kulay na kumakatawan sa yaman, luho, at tagumpay. Kaugnay ito ng metal element sa Feng Shui at sinasabing nag-akit ng material na kasaganaan at yaman. Ang mga gintong kurtina ay maaaring lumikha ng pakiramdam ng opulensya at kasaganaan sa iyong bahay, pinapalakas ang enerhiya ng espasyo at nagpapahiwatig sa universo na ikaw ay bukas sa pagtanggap ng yaman. Magandang gamitin ang kulay na ito sa mga sala o lugar kung saan ka nag-entertain ng mga bisita, dahil nagpapakita ito ng aura ng kayamanan at katatagan. Paano ang maliit na pagbabago ay nagdudulot ng malalaking resulta? Baka iniisip mo na ang isang simpleng pagbabago tulad ng pagpapalit ng kurtina ay tila walang halaga sa kabuuan ng mga bagay. Ngunit sa katotohanan, ang maliliit na pagbabago sa ating kapaligiran ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa ating buhay, lalo na pagdating sa daloy ng enerhiya. Itinuturo ng Feng Shui na ang ating mga paligid ay humuhubog sa ating pag-isip, emosyon, at pati na rin sa ating tadhana. Isang pagbabago, tulad ng pagpapalit ng madilim na kurtina sa isang mas maliwanag at mas energizing na kulay, ay maaaring magsimula ng isang chain reaction ng positibong kaganapan na lubos na magbabago sa ating pinansyal na hinaharap. Isipin mo kung paano ang maliliit na adjustments sa ibang bahagi ng buhay ay kadalasang nagdudulot ng malalaking resulta. Kapag gumawa ka ng isang positibong pagbabago, tulad ng paggising ng isang oras ng mas maaga araw-araw, kadalasang nagiging sanhi ito ng iba pang mga kapaki-pakinabang na habit, mas mataas na productivity, mas maraming oras para sa sariling pangangalaga, at mas malinaw na pag-isip. Ang parehong konsepto ay naangkop sa iyong bahay. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng enerhiya gamit ang isang simpleng pagbabago tulad ng kulay ng kurtina, lilikha ka ng isang kapaligiran na sumusuporta sa iyong mga layunin at nag-aalin sa iyo sa kasaganaan.
Tingnan natin ang kwento ni Sarah, halimbawa. Matapos niyang palitan ang madilim na kurtina sa kanyang home office ng isang nakaka-relax na berde, agad niyang napansin ang pagbabago. Nakaramdam siya ng mas mataas na motibasyon at focus, nagsimulang lumago ang kanyang negosyo, at nakakuha pa siya ng mga bagong kliyente. Para bang ang enerhiya sa kanyang espasyo ay naging maluwag, pinapayagan siyang ganap na yakapin ang kanyang tagumpay. Ang simpleng pagbabagong iyon ang unang hakbang patungo sa isang transformasyon na nakaapekto sa buong buhay niya. Kapag lumikha ka ng isang harmonyosong kapaligiran, binubuksan mo ang pinto para sa mga bagong oportunidad, mas mabuting relasyon, at isang muling pag-asa. Tumutugon ang universo sa iyong kahandaang gumawa ng pagbabago at mag-alin sa enerhiya ng kasaganaan. Sa paggawa ng maliliit na, maingat na pagbabago sa iyong bahay, tulad ng pagpili ng tamang kulay ng kurtina, ipinapakita mo sa universo na ikaw ay handa nang tanggapin ang mga biyayang naghihintay na para sa iyo. Tandaan, ang enerhiya na nilikha mo sa iyong bahay ay isang refleksyon ng enerhiya na handa mong tanggapin sa iyong buhay. Ang maliliit na hakbang, tulad ng pagpapalit ng kulay ng kurtina, ay ang unang hakbang patungo sa mas malalaking, mas makabuluhang pagbabago. Ang pagpapalit ng mga kurtina sa iyong bahay ay maaaring magmukhang isang maliit na hakbang, ngunit may kakayahan itong baguhin ang iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa impluensya ng kulay at daloy ng enerhiya, maaari kang lumikha ng isang kapaligiran na nagpo-promote ng kasaganaan, tagumpay, at magandang kapalaran. Hindi mo na kailangang maramdaman na ikaw ay nahihirapan sa isang paulit-ulit na siklo ng paghihirap. Sa simpleng pagpapalit ng kulay ng kurtina, binubuksan mo ang pinto ng isang mundo ng bagong mga oportunidad at pinansyal na paglago. Laging handa ang universo na pagpalain ka, ngunit unang-una, ikaw ang dapat mag-clear ng daan. Mag-umpisa ka na ngayon.